Kamusta mga kabakal? Welcome back again sa ating FB page at YouTube channel na Filipino Pipe Fitters. Ang topic natin ngayon ay kung paano basahin ang piping isometric drawing na napaka-importante nito lalong-lalo na sa mga baguhan pa lang sa larangan ng piping. Ito po ang hitsura ng isometric drawing. So ang una nating talakayin ay ang kanang bahagi ng ISO. Sa bahaging ito, dito nakasulat na Standard Detail Reference Drawings ay ang mga specification or details ng applicable sa project ng Aramco. Gaya ng detail of heavy building bosses of threaded connections, dito makikita sa number na ito. Sa detail number na ito. Pwede kayong manghingi niyan sa mga main contractor nyo na supervisors or engineers. Gaya ng construction notes and details for isometric drawing of piping, installation details for hot piping, installation of jack screws for flange joints. Dito naman makikita yung notes. Lahat ng mga notes dito ay dapat nyong basahin para meron kayong reference. Gaya ng gasket allowance, yung gap nya is 3 mm. Gaya ng 100% X-ray ba ito o hindi. Ito nakalagay oh. Tapos dito naman sa bandang baba sa vendor, hindi naman to sa equipment gaya ng compressor tsaka sa pump is supposed to be fabricated by vendor, is kadalasan yan ay nasa mga equipment. Ito yung pin ID number nya. Tapos dito ay ang mga sa bahaging ito yung mga designer na nag-issue sa isometric drawing na ito. Tsaka dito naman ito yung job number. Ito yung may-ari ng refinery o planta. Tsaka ito ay nasa Saudi Aramco project. Ito ay 2-inch MPS line. Ito yung medium pressure steam, 2-inch medium pressure steam. Tsaka dito banda ay ito yung material specification. Itong ibig sabihin ng CC is low carbon steel. Ito ay nasa EPC 9 ng contractor na SK Engineering sa Jisan, Saudi Arabia, under a project of Saudi Aramco. Ito yung job plant number, index nya, tsaka ito yung isometric drawing number, at ito naman yung sheet number. At tsaka ito ay hindi pa na-revise dahil revision 0 pa. Ibig sabihin ng revise or revision, hindi pa siya nagalaw, na hindi pa napalitan or na bago yung linya, hindi pa na-reroute, wala pang clashing, so revision 0 pa siya. Punta naman tayo sa bandang ibaba ng ISO. Itong side na to, ito yung mga tinatawag na joint symbol ng piping, gaya ng butt weld, socket weld, RTRP, screw joint, compound joint. At saka ito yung symbol na to ay ito yung mga pipe support. Punta naman tayo sa bandang kaliwa guys, sa bandang kaliwa ng ISO sa ibaba. So dito makikita yung MPS 2 inch. Ito yung material class
operating pressure, design pressure niya, tsaka ito yung test pressure. Ang nakalagay dito is water. So ang ibig sabihin yan, pag mag-testing kayo, hydro test, hindi pneumatic test. Kasi pag pneumatic test, ang dapat gamitin nyo ay hangin. So ang insulation niya is 50 mm ang kapal. Ang pin code is 17A. PWHT ba o hindi? No. So hindi. Sa radiographic test naman, sa RT niya is 10% in the field, tsaka yung shop is 10%. So punta naman tayo sa itaas, sa bandang sa bill of material, sa bahagi ng bill of material, no? Ito yung tinatawag na field fabricated material. Ito ang gamit ng SK. Yung ibang ISO kasi BOM, bill of materials. Dito field fabricated material ang nakalagay. So ito yung number 1 is pipe, number 2 is T. Ito yung size, nominal pipe diameter, inch, so 2 inch. Schedule, extra strong. Ito yung item code. Ito yung take off ng tubo, kung ilan yung length na magagamit mo sa isang isometric na ito. Ito yung equal T, isa lang. Elbow 90 degrees, 8. Flange welding neck, 2, 2 inch. Yung sa pipe support, ito yung mga number ng pipe support, kung ilan yung piraso. Tapos dito banda is yung mga fittings na sakulit, nipple, plug, gasket, stud bolt, gate valve, kung ilan yung piraso, size, item code. At ito yung cut length ng pipe, mm, sa cut piece number 1. Halos ito ay magamit sa tuwing nagpa-fabricate kayo sa fabrication shop. Pero wag masyadong kampante, wag masyadong mag-refer dito sa cut length, kasi minsan mali yung pagka-encode sa AutoCAD. Dapat kwentahin talaga mabuti kung ilan yung take off ng fittings. Tsaka ito yung mga stamp ng Nasser. Stamp niya pagka-receive nila sa isometric galing sa SK. Ito yung mga main contractor na nagpumirma sa pag-issue for construction. Dito banda, dito ay magsimula tayo dito. Ito ang tinatawag na elbow. Paano ko nasabi? Dahil dito sa bill of materials, ang nakalagay dito is number 3, no? So punta tayo sa bill of materials, number 3, elbow 2 inch. Tsaka ang symbol na to guys ay butt weld, gaya ng sinabi ko kanina. So ito naman si ISO 70N1, 70N1, MPS 112, sheet number 002. Ito yung easting niya, ito yung northing, ito yung coordinates, no? Elevation. Ibig sabihin nito, ang karugtong nito makikita mo sa isometric na ito. So tapos itong symbol na to, ito yung cut piece number 10. Ilang yung sukat nito? Wala nakalagay dito, di ba? Punta ka sa cut piece number 10. 8 meters 8248 sa cut piece number 10.
1. So 1, ito yung pipe. Number 1, pipe. Tapos itong symbol na to, ito yung pipe support. Ito yung sinasabi ko kanina sa bandang ibaba na joint symbol. Ito yung support number. Ito yung joint number ng support. Tapos itong TOS, ito yung top of steel, top of beam ng structural. Elevation niya is 1135 500. Tapos ito yung tinatawag na dimension. Ito yung sukat mula sa gitna ng elbow hanggang pipe show sa S1. Tapos itong symbol na to guys, ito ay shop weld pagbilog. Ito joint number 25 butt weld, joint number 24 butt weld, shop weld, joint number 23 na butt weld, shop sa shop. Tas ito namang parang octagon na symbol is ito yung field weld na tinatawag. Dahil sa ibang ISO, ibang contractor, dapat ito ay mayroong FW. Ang ginawa ng Nasir, mano-mano, tinamad ata sa gamit ng AutoCAD. So ang spooling naman, ito ay spool 6. Spool 6. Paano malaman kung ang isang spool? So dito mula dugtungan, ito ay field weld hanggang dito sa 22. Ito ay itong tubo na to, ito ay spool number 6. So ano pa dito pala guys, sabi ko kanina hindi pa na-revise. Ito ay dahil sa mano-mano ang gamit nila, hindi sila gumamit ng AutoCAD. Ito pala ay na-revise na ng 3 beses. 0A, revision 0B, revision 0C. Paano na-revise? Itong note na to, kung kailan or kung ano ang nangyari sa isometric na to, sa linya na to. 3 beses siya na bago. Joint number 13, change to field weld as per construction. All shop joints are changed to outside shop. Joint number 1, change to 1 EC field weld. So dito naman tayo. So alam niyo na yung spooling tsaka yung support number, tsaka yung mga joint number niya. Ito yung mga joint number na yan guys. Joint ng tubo. Ano ba yung joint? Yung dugtungan. Pag pit up mo tapos hihinangin, yun ang tinatawag na joint. Tapos ito ay umangat papuntang west. Ano ito guys? Ito ay tinatawag na plug. So hanapin nyo agad yung number 15. Ito plug. Ako hindi ko na tignan na dito sa kulit. Nipple, gate valve, tsaka plug. So dito mo makikita guys yung number na yan. Dito mo makikita sa bill of materials. Tapos ano pa, yung norting pala. Bago kayo pumunta sa site, pagka lapag nyo dun, tanongin nyo agad
yung mga datihan doon, or yung supervisor nyo or foreman, tsaka yung mga engineers ninyo kung nasaan yung northing. Dapat face north lagi para hindi kayo malito. Gaya nito, dapat ganito, dapat nakaharap ka sa north, yung east nya ay sa bandang kanan mo, west, tsaka sa likuran mo ay south. Ito yung top view guys. Pag dala-dala mo na yung ISO, harap ka agad sa ano, sa northing. Tapos dito nakalagay ay north, pahalang siya. Dapat ang north ganyan, di ba? Pero sa ISO pa mula north tsaka west, nasa gitna. Pero sundin mo lang tong arrow na to, gaya nito. Imagine mo lang dito ka nakaharap, pero pag nakaharap ka sa planta, ganito dapat dala-dala mo yung ISO dito. So pagdating natin dito sa ISO, ito ngayon, no, mula sa valve umangat siya, umangat, tapos pumunta siya bandang kaliwa, kasi ito yung northing di ba? Ito yung northing. Umangat siya, pumunta sa bandang kaliwa, tapos mayroon T, pumunta sa south mo, sa likuran mo, tapos papunta sa west, pababa na naman, tapos dito papunta sa east, sa kaliwa, pababa. Tapos ito guys, huwag nyo kalimutan, ito yung flow direction nya, importante ito, papuntang kanan yung flow direction. Minsan kasi pag merong check valve or mga valve na merong arrow, tas baliktad yung pagkakabit nyo, double work kayo niyan. Dapat tignan nyo talaga sa pin ID or sa ISO yung flow direction. Tapos pababa, papuntang kaliwa na naman, hanggang sa papuntang north, tapos pakaliwa, pababa. So parang nasabi ko na lahat, no? Comment below lang kung ano yung mga katanungan nyo. Next na topic natin ay yung pagbali ng wire sa ISO. So yun lang guys, salamat sa panonood, hanggang sa muli.